I don't want to talk about, I need to talk about what's happened here. At, Eto, tingnan nyo kung paano susolusyonan. Ha? Ano yung tanong patungkol sa flood control project nila? Tingnan nyo ang sagot ng presidente nyo. kita naman ninyo kung gaano kalaki ang naging sira sa infrastructure. At yun ang tinitignan namin, inspection namin. Tapos yung kabuhayan at marami talagang ang laki na talaga ng tubig. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko. Maraming nagsasabi, nababasa niya sa dyaryo, naririnig mo. Saan? Sa mga kakampi niyong mainstream media? Na laging baliktad ang sinasabi? Hindi, ako'y nagtatanong lang. Yung nangyari sa KOJC, alam namin, nakikita namin sa loob eh. Anong balita nila baligtad? Anong sabi mo doon sa loob ng KOJC walang baril? Kita namin eh. Kahit si Torre alam niya may baril. Huwag nga tayong maglokohan. Ano yung nababasa mo na naman? Fake news? Sa radyo, television, nasa na mga flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang? Ano ka? Pasensya na po kasi ako talagang wala na akong tiwala sa pinagsasabi ng mama na ito, yung mga nababasa niya kung ano-ano. Ay, ewan ko sa inyo. Tignan ninyo ang statistic. May statistics pa siya. Yung Undoy, 411, 400 plus centimeters ang bumagsak na tubig. Dito sa Christine, ang bumagsak na tubig is about 700 plus. Halos doble ng Undoy. So sa kanya, 400 centimeters sa Undoy, sa kay Christine, 700 plus. So sa madaling salita, excuse. Wala tayong magagawa dyan. Oo, may flood control. Pero mas malakas pa to si Undoy. Numero nyo yan. Sa survey nga, tumataas kayo ni Martin. I mean, can you imagine, Marcos? Si Martin, tumataas ang trust rating. Do you honestly believe that? Kayo mga Pilipino manunood nito, do you honestly believe that? Wow! Wow, ewan ko sa inyo. Ewan ko sa inyo. Kung may maniniwala pa doon. Diba? I mean, numero niya, sige, 400. So, 700. So, mas malakas sa Undoy. Ewan ko kasi sa lugar ko, mararamdaman naman yung lakas ni Undoy at ni Christine. Mas malakas pa rin si Undoy. No? But in anyway, for discussion purposes, kahit ba lamang si Christine, sa dami yung flood control, yun na lang ang sasabihin mo? Magtiis tayo? Kasi wala tayong magagawa? Kaya yung flood control, ginawa natin para sa mga baha kagaya ng Undoy. Bago ito, kausapin nyo yung mga tao. Yung mga lugar na gumuho ang lupa, ngayon lang nangyari yan. Hindi pa nangyari sa buong buhay nila, sa buong kasaysayan. Ayan, ito excuse niya. Yung flood control, ginawa nila para sa katulad ni Undoy. Ibig sabihin, ang excuse niya, mas malakas si Christine, kahit itanong nyo po pa doon sa mga nasa lanta ng baha, mas malakas daw si Christine. So, kaya ganyan na nangyari. Teka muna, Marcos. Before ito si Christine, nakadalawang bagyo na tayo. After ng SONA mo na pinagmalaki mo pa, na pinalakpakan pa ng mga kampon mo, anong nangyari? Baha din, di ba? Yung totoo. Baha din, di ba? Hindi lang naman to kay Christine eh. Okay, again, tanggapin natin. Halimbawa, kahit di ako naniniwala, for discussion purposes, mas malakas si Christine. Nakakailang bagyo na tayo, laging baha. After ng SONA mo. O ngayon, may susunod ulit na bagyo. Don't tell me, yung susunod na bagyo, mas malakas pa rin si Undoy? Ay, mas malakas na naman kay Undoy? Kaya tayo binabaha? Alam mo, yan ang problema sa atin. Maghihirap na lang tayo for excuses. Maghirap na lang tayo sa paghahanap ng solusyon. Yan ang leader eh. Alam mo ang totoong leader na nakilala namin kay PRRD? Ito pinagkaiba mo, Marcos. You blame others. You blame the storm. You blame others.
You blame everyone except yourself. Si PRRD baligtad. Ako may kasalanan, ako ikulong nyo. Kasalanan ng iba, kasalanan ko. Ano mas gusto nyong leader? Yung ganitong puro excuses? O katulad ni Duterte. Akuin lahat. Kaya walang nangyayari. Alam mo eto. Tingnan nyo to sa isang tao. Sa isang tao, ang number one improvement is to accept reality. Yung pagkakamali, i-accept, and then solusyonan paano makakabawi. Never yung maghanap ng excuses, i-blame yung iba. Why? Yung attitude ni Marcos na ganito, yung lahat ng magkakaroon ng bagyo sa Pilipinas, babahain tayo. Why? Walang acceptance eh. Puro blame. Magtiis tayo mga Pilipino. Lahat ng bagyo natin, may baha. Ng mga lugar na yon na gumuho ang lupa dahil napakalaki ng tubig. Tapos yung mga nabaha, ganun din. Bumabaha siguro dati, pero hindi ganito kalaki. Nagbago talaga ang panahon. Kaya yung climate change na aming pinag-uusapan ay talagang naging nakikita na natin. Hindi na kailangan. Nagbago talaga ang panahon. Yung climate change. So wala na tayong gagawin, Marcos. Tiisin na lang. Tiisin natin. Tuwing may bagyo, humanda tayo na bahain yung ating bahay. Na bumaha ng putik dyan sa Bicol. Dahil ang sinasabi nila may quarry. Tiningnan mo ba yung issue na yon? Illegal quarry na yan? Yan ang sinasabi sa salita mo parang magtiis na lang kayo. Wala tayo, nagbabago panahon, wala tayong magagawa dyan. Para saan pa naging presidente ka, Marcos? Pambihira naman, no? Naglolokohan ata tayo dito Sus. Hindi paliwanag dahil unfortunately, nararamdaman na talaga natin na sarili natin. Hindi na natin kailangan basahin pa yung mga report o study ng mga scientifico. Alam na natin kung gaano kabigat ang magiging epekto ng climate change. Kaya hindi bale basta tulong lang tayo ng tulong. Yan. Actually, yan ang problema nyo, Marcos. Di bale, tulong na lang tayo ng tulong. Yan ang style nyo Hayaan nyo mahirap yung mga tao para may ayuda. Ganyan ang ginagawa ng pinsan mo si Martin Walang masama sa pagtulong. Dapat talaga tumulong. Pero hindi pwede yung, wala tayong magagawa, basta tulong lang tayo hindi pwedeng ganon. Sabi ko nga, prevention is better than cure. Dapat hindi nagbabaha. Dapat handa ka na, may flood control kayo, di ba? So bago magbagyo, naghahanda na kayo, Marcos. Hindi yung tulong na ayuda. Anong gusto mo ibigay sa aming mga Pilipino limos? Hindi namin kailangan ng limos. Ang kailangan namin, yung leadership mo, yung political will mo na solusyonan ang problema ng mga Pilipino. Hindi yung ayuda ninyo. Hindi kami nanghihingi ng limos. Marcos naman, maghanda na kayo. O ngayon, walang bagyo, maghanda kayo. Sige. Wala akong problema. But also they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang nang-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo. Yan, bubusisiin. Di ba? Pupusta ako, Marcos, hindi bubusisiin niya ng kamera. Hindi bubusisiin ng kamera yan. Kaya nga sabi ko dito, fairness lang. Diba? Anong pinaggagawa ng kampo ni Martin? Puro investigasyon patungkol sa Duterte. Anong problema natin ngayon? The immediate need. The immediate problem. Kasi bukas, pag bumagyo na naman, may mga ngamatay na naman. At sasabihin mo, wala tayong magagawa dyan.
Yan ang dapat pinaghahandaan. Yan ang dapat binubusisi ng Kamara. Saan napupunta yung flood control project na pondo? Bakit ganito nangyayari? Kasi mangangamatay eh. Yan ang immediate. Yan ang emergency. Kayong Kamara ko, ano-ano pinag-aatupag ninyo eh. Kampi-kampi kayo dyan. Sige, pagtanggol nyo pa mga adik. Yung mga adik na nang-re-rape. Yung mga adik na pumapatay ng magulang. Mga nang-re-rape ng mga anak na minor de edad. Mga adik na nagnanakaw ng kabuhayang pinaghirapan ng mga tao. Ano kayo? Push. Hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin. Wala pang ganito talaga, Marcos, na nangyari sa bansang Pilipinas. Wala. Yang nangyayari sa'yo? Wala pa kaming naging presidenteng nangyayari na ganyang katulad mo. Ganyang kahina. Kaya dapat maunawaan talaga ng tao, hindi lamang yung budget ko, hindi kung ano yung science. What's the science? Follow the science. See what's happening. Lumabas sa bibig niya eh. Hindi lang yung budget. You follow the science. So, ibig sabihin, kukuha kayo ng budget, may budget kayo sa flood control, pero pagka hindi kaya, okay lang, budget. Kasi hindi talaga natin kaya. So, kung hindi nyo kaya, wag na kayong budgetan yung flood na yan. Kasi alam mo, sisirain ka. Dalawa sisira sa bansang ito. Nasisingiling ka ng nature. Ano? Adik at baha. Kasi pag adik, hiningi ng taong bayan na ikaw ay magpa-drug test at hindi kayo nagpa-drug test, huli kayo dyan. Ganon din ang baha, hindi mo kayang itago yan. Hindi kayang itago ng gobyerno yan. Yan ang dalawang wag nyong aatiming magsinungaling. Dahil malalantad sa publiko yan. Mismo ang ulan ang maglalantad ng korupsyon dyan. Kung di manong merong mangyang korupsyon. Pero hindi mo masisisi ang taong bayan may korupsyon eh. Ita mo, ayaw mong pag-usapan yung budget dyan sa flood control. Ang gusto mo yung science. Kung hindi nyo lang kaya, eto lang ha, kung hindi rin kaya na flood control nyo, sayang ang bilyon ginagastos dyan araw-araw. Huwag nyo na tuluyan yung flood control. Total, ang sasabihin nyo, babahain din naman tayo. Itulong nyo na lang yan kung saan merong ikakaunlad ng ating industriya. Halimbawa, mga infrastructure. Kasi you're telling us, gumagastos kayo ng bilyon tapos wala din. Anong lokohan nangyayari sa bansang Pilipinas? Para saan yung flood control na yan kung wala din? Ayaw mong pabusisi ang budget. Tignan ninyo, hindi lamang dito. Nakita nyo ba yung nangyayari sa Espanya? Nakita nyo ba yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar? Sa States, yung mga nangyayari. Ganyan din. Doon din sa Excuse me po, ang daming lugar na hindi binabaha. Tayong Pilipinas, naka-ready ka, may flood control ka pa. Wala kang magawa. Mga lugar na yun, ngayon lang nangyari yan. Kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, patitibayan natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga tulay. Lahat yan, kailangan natin baguhin, tignan natin na mas magandang design. So, babaguhin yung mga infrastructure. Okay, yan ang gusto niya eh. Wait. Babaguhin yung infrastructure. Tapos meron na namang bagyo mas malakas kay Undoy. Tapos wala na naman, baha na naman, may excuse ka na naman. So gumastos na naman ang Pilipino. I mean, can you give us result? Not excuses? Or mag-implement muna ng moratorium sa mga development. Kasi yung isang reason bakit binabaha is yung mga development. Well, that's always been a problem, but it's not been as severe as it is now. And again, it's climate change. It's something that never happened Kasalanan mo, climate change. before.
And it is something that we have to deal with. There's no other way. It's something that we have to deal with. It's something we have to deal with, no other way. No way pala eh. Balik nyo na lang yung pondo na ginagamit nyo sa flood control tapos ang usapan. We have to be smarter. We have to be more technologically aware of what is available so that we can reduce the effects. And that is why pinaglaban natin yung Loss and Damage Board na dalhin dito sa Pilipinas dahil sana sila itutulong sa atin para ayusin lahat yan. Okay? Thank you. Nasaan yung EDCA mo? Hindi, kayo taong bayan. Tanong ko sa inyo, naniniwala ba kayo dito? Nararamdaman nyo ba yung ginagawa nila sa lugar ninyo patungkol sa baha? Naramdaman nyo ba yung flood control na pinagbalaki nito nung SONA? Na nakailang bagyo na puro baha? Ginamit pang excuse si Christine? Eh before that, may problema na. Nakadalawang bagyo na bago si Christine, baha ng baha. Ewan ko sa inyo. Pero ako hindi ako papabudol sa ganito. Kaya nga hindi kami nabudol kahit sinabi ni BP Sara iboto nun eh. Ito, hindi kami naniwala. Kay PRR di kami naniwala. Ewan ko hindi po tayo naninisi dun sa mga nabudol. Pero ako po ay ginigising ko lang kayo. Kayo ba ay maniniwala pa sa taong ito? Nagtatanong lang. The next performance will start momentarily.